Joke time muna mga kababayan before natin pag-usapan yung mga mainit na topics. Kasi may signature campaign na ngayon, seeking 1 million signatures mga kababayan para i-convict si Sara. But before that, mga kababayan, joke time muna po. Kwentong katatawanan tayo. Padala ni Danilo Villanueva. Ang titulo nito, Pagalingan, Payabangan ng mga may tama sa ulo. Nagpagalingan si Juan, Pedro at Jose. Sabi po ni Juan, ako anya, pag umakyat sa niyog, kahit gaano pa yan kataas, hindi ako natatakot. Sabi ni Pedro, ako anya, kahit matataas pang building, hindi ako natatakot. Biglang sumabat si Jose kasi yung dalawa si Juan kasi Pedro nagpapayabangan, hindi natatakot at magaling daw silang umakyat. Sabi ni Jose, ako anya, kahit sa ilaw ng flashlight, kaya kong akyatin kahit gaano kataas. Nalampasan po yung yabang ng dalawa. Sabi ni Juan kasi Pedro, ang yabangan niya nito. Ang yabang nitong si Jose, ilaw ng flashlight, kaya niyang akyatin. Sige nga niya, challenge po. Subukan mo kung totoo ang sinasabi mo. Sabi ni Jose, ano anya ako tanga? Kung pag inakyat ko yung ilaw ng flashlight, pagdating ko doon sa dulo, pinatay mo yung flashlight, di nahulog ako. Tama naman po. Usapan po yata ito mga kababayan ng mga bagong labas sa mental. Bagong labas sa Mandaluyong Mental Hospital. Sabi rito sa amin, mga istoryang daing kauragi. Kwentong walang kakwenta-kwenta. Anyway, joke time man lang po. Kwentong katatawanan, ganun talaga. Matik na, 200 pesos. Bigay mo na po yung GCash ninyo sa Messenger, Danilo Villanueva. Ito na siya. Kasama ka na sa sa monthly raffle draw. 5,000 yung price. Yan dito na tayo sa matinong usapan. Inis na po yung ating mga mamamayang Filipino sa masyadong pag-delay dito po sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kaya po ang plano nila ay mag-collect ng 1 million signatures po monthly. Doon ang target nila. For 1 month, 1 million. Kung 2 months, 2 million ang target nila. Kung hindi pa, ma-pressure si Chis Escudero at yung mga senador kasi mas inuna yung pamamasyal sa ibang bansa. Laging una po ang sarili. Kaysa sa trabaho nila, mandato mula sa ating konstitusyon. Kaya ito na po ang gagawin ng grupo. Yan Group to seek 1 million signatures monthly for BP Sara's impeachment conviction. Ang gusto nila pati, mga kababayan, conviction. Kasi sa kanilang paningin, talaga pong napakalaki ng kasalanang nagawa ni Sara Duterte. Ka-convict. Diga niya, Mr. Maravillas, ano ang tingin mo? Talagang ka-convict? Malinaw naman po, mga kababayan, yung kanyang mga ginawa. Yun lang na pagbabanta sa ating Pangulo, ka-convict. Walang lusot, mga kababayan. Pag lumusot siya dito sa unang articles of impeachment, ang dapat makonvict yung mga senador. Yun ang tanggalin natin. Di ba? Kung hindi mangyari ngayong midterm election, sa mga susunod na election po, may ibang araw. Sabi nga mga kababayan, there is always time for everything. Time for reckoning. Di ba pa? Pag hindi ninyo kinonvict si Sara Duterte, tinanggal si Sara Duterte, di kayo yung tanggal. Di ba? Ganon lang yan. At mag-iintay ang ating mga mamamayang Filipino ng tamang panahon. Hindi man kailangang umalsa. Kaya nga po ito, idadaan nila sa signature campaign to increase pressures dito sa mga senador, mga kababayan, na sige pa ang patumpik-tumpik. Tinuturo po yung Kongres kung bakit daw inupuan ng Kongres pagkatapos sila minamadali. Nagagawa ng rason. Doon pa lang mga kababayan sa pag-motion, adjourn agad po yung Senado after na ma-receive yung articles of impeachment. Motion agad po si Villanueva.
Senator Villanueva, motion to adjourn. Yan pala mga kababayan, naka-schedule na kasi yung mga pagbabakasyon. Inamin naman po ni ano. Ang hirap na niya ngayon, inamin po ni Chis Escudero sa mga press conferences niya. Kapon yung latest ng press con. Ang hirap na niyang kahit nga yung request ni Coco Pimentel na kaukos hindi na nangyari. Nagkapi na lang silang dalawa. So yun mga kababayan, kasi nakabok na sa pamamasyal yung mga senador. At ito naman na iba, busy na sa pangangampanya. At tingin natin, hindi lang sa busy sila sa pangangampanya, yung ilang mga senador naglalaro sa politika, hoping na yung mga sumusuporta kay Sara Duterte na 18% na nga lang, 18% sabi sa Okta Research, 36% mga Marcos supporters, 18% kay Sara Duterte. Gusto pa rin nila mga kababayan na makuha yung boto. May mga nauuto pa rin kasi. Pero minority na lang. Ang karamihan po sa mga supporters nila, mga trolls. Kaya sabi ng ating Pangulo, ang mga sumusuportaan niya sa bagong Pilipinas, real people. Yun ang laman ng vlog ng ating Pangulong, pinablish niya nung linggo. Patama sa mga Duterte na ang mga supporters, karamihan po, mga trolls. Ito nga po sa mga videos natin, kinukuyog tayo ng mga DDS trolls. Yung ano-ano mga pinagsasabi. So ito mga kababayan, sabi rito sa balita na published by Abogado news.com. Yan. Para alam ninyo kung ano yung mga sources natin ng information. Hindi yung puting ahas. Yan Mr. Maravillas. Nilinis na yung mga lungga ng ahas sa PCO. Yung mga sources ng chismis ng vlogger sa Amerika, pinagtatanggal na. Yung mga traidor doon. So sabi rito, a faith-based group is taking matters into its own hands by launching a massive signature drive to demand the conviction pati po, of Vice President Sara Duterte, saying if the Senate refuses to act, the people will. Tumindi po yung pressure sa Senado kasi po, pa-relax-relax lang si kabayang Chis Escudero. Wala man anyang special dito. Bakit niya kayo nagmamadali? Is this anya urgent? Nagalit po itong mga organisasyon, faith-based organization, sa naging statement ni Chis Escudero. Kasi sa totoo lang, nakakagigil talaga po ang nangyari na despite ng paglunok ng 125 million pesos in 11 days, yung pagpanagot doon sa lumunok, kailangan umabot ng kalating taon pa before mga kababayan papanagutin sa pamamagitan ng impeachment trial. Sisimulan daw June 30 pa. Whereas yung paggastos ng 125 million, 11 days. Talagang nakakainit po ng ulo. Kaya lang kami dito na mga BBM supporters, relax lang po kami. Ako halimbawa, chill lang tayo. Di ba? Kasi nga po, naniniwala tayo, there is time for everything. The time of reckoning mga kababayan. Darating din yan. But anyway, sabi rito po, the group kontra abo or abusive behavior in oppression, composed of clergy, pastors, and lay people, is set to collect 1 million signatures per month in a bid to pressure senators into fast-tracking impeachment proceedings against Duterte. Kasi nga po, ang sabi sa Constitution, forthwith proceed. Kahit yung mga constitutionalist, the framers of the Constitution tulad po ni Attorney Rene Sarmiento, yun ang sinasabi. Yung mga legal luminaries, kahit yung mga prosecutors, house prosecutors po, kaya lang iba man po yung pagkaintindi ni Chis Escudero ng forthwith. May sarili din na dictionary si Chis Escudero.
Iba ang kanyang pagtingin at pagkaintindi sa forthwith at sa clamor. Bakit niya? May clamor ba? Dahil niya may nagpetisyon, may nagsalita na 2, 3, 4. In my book, anya sabi ni Chis Escudero, hindi yan anya ang ibig sabihin ng clamor. Na-challenge ngayon itong mga grupo. Ito na po, magko-collect sila ng signatures per month. 1 million ang kanilang target. Yan pa siguro ito sa mukha ng mga senador. Yan sabi nila, if the Senate anya refuses to act, the people will. If they want clamor, we will give them a clamor so loud, it will shake the very foundation of its new 30 billion building, sabi po ng grupo. So ang banta nila mga kababayan, pag hindi pa umaksyon ng mabilis ang mga senador, makakatikim ng kakaibang pressure. Baka mag-ararali sila, paligidan yung Senado. Mag-people power sila doon sa Senado para i-pressure. Malamang ganon yung kanilang plano. I-pressure yung mga senador to act. The group wants immediate accountability for Vice President Sara Duterte's alleged misuse of public funds in a firm stance against another Duterte rising to power. So ayaw nila na ang isa pang Duterte ay makaupo sa national position, lalo na po sa Palasyo Malacanang. Contra-Abo rejects any possibility of another Duterte in Malacanang by citing the previous administration's record of brutality, oppression, and human rights violations. Sabi po nila, pagod na niya ang mga mamamayang Filipino of the abusive behavior, brutality, and oppression ng Duterte administration. We cannot allow them to return to power. Adding, the previous administration violated human dignity and rights and inflicted significant harm on individuals in society as a whole. Kaya nga po, mga kababayan, sumama yung pag-ugali ng mga kabataan ngayon na tingala po sa mga Duterte, yung mga pagmumura. Ang akala nila tama yung magmura kasi yung Pangulo nga walang pakundangan kung magmura. Ang akala nila okay lang yung magbanta kasi yung Vice Presidente nga pinagbantaan no less yung Presidente mismo. Walang pagrespeto sa kapwa Filipino at maging sa mga opisyal. First time natin ito na ma-experience. At saka yung mga Duterte po, walang panatang makabayan. Ano ang sinabi sa Panatang Makabayan? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Yung mga Duterte po, iba man po ang iniibig. Gustong maging province tayo ng China. Imagine that. Kaya po, na-embolden yung mga Chinese. Kahit yung Palasyo Malacanang, tinitiktir ka na po. Butit ng nahuli yung mga spies. You see? So sabi dito, the group warns that another Duterte in power would only deepen inequality, restrict freedoms, and silence marginalized voices. As a springboard for their impeachment drive, Contra-Abo is set to launch Sunog Sala on March 4. Ngayong araw pala, at the Sacred Heart Parish in Camoning, Quezon City. The event will serve as a public declaration of resistance against the Duterte's attempt to cling to power while rallying for justice for victims of past abuses. So may punto po sila. Sa tingin nila po, ang gustong mag-perpetuate sa power, yung mga Duterte, baliktad sa akusasyon ni Digong doon sa indignation rally, na ang sabi ni Digong, inaakusa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nang umalis, veering towards dictatorship pa daw. Malabo po. Sabi ninyo, kayo yung maisog, kayo yung strong leader. Ang ating Pangulo, weak leader. Paano man po ang isang weak leader mag-perpetuate sa power? You see? So mali-mali yung inyong inconsistent yung inyong mga sinasabi, mga posisyon ninyo. Kaya walang maniwala sa inyo. O ngayon, sabi ng grupong Contra-Abo, kayo pala, sa bagay malinaw, na talagang kayo. Bakit po?
3 years pa lang po sa posisyon ng ating Pangulo. Last year pa nga, 2 years. Inappoint na ni Sara Duterte yung kanyang sarili as designated survivor, ready to take over. O di ba? Napakalinaw na kayo ang gustong mag-perpetuate sa poder. Tapos kahapon si Sara nagpalabas ng statement na kontra sa kanyang pagkatao at pag-ugali. Ano niya, Mr. Maravillas, na statement na naman ni Sara? Siguro napanood na ninyo. Yan sabi dito, impeach BP Sara. Duterte extends Ramadan greetings, calls for prayers for peace. May panawagan kapag nalalaman for peace. Sino man ang maniwala sa panawagan po ninyo, Sara Duterte, para sa katahimikan, na yung pamilya mo, ikaw mismo, kayo ang nanggugulo, promotor ng kaguluhan, destabilization, di ba? Tagatapos, nanawagan ka sa mga Muslim, malamang tumaas lang yung kilay ng ating mga kapatid na Muslim. Yan sabi niya rito, in the name of Allah, the most gracious and merciful, may mercy, peace, and blessings be upon our Muslim brothers and sisters across the country and around the world during the holy month of Ramadan. She emphasized the values of sacrifice and obedience as essential to spiritual enlightenment and urged the Muslim community to pray for peace and forgiveness amid personal and national challenges. Obedience? Hindi ka nga sumusunod sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng mag-memorandum sa lahat ng mga agencies na kantahin yung Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas hymn at saka yung Bagong Pilipinas panunumpa para sa Bagong Pilipinas, pati yung logo. Hindi ka nga gumagamit. Tapos you are preaching obedience. Di ba? Tapos you preach peace and forgiveness. Patawarin mo muna yung sarili mo. Kasi ikaw po ang nagkasala sa mga mamamayang Filipino para maniwala sa iyo yung mga Muslim. Tama? Sabi niya dito, may the spirit of Ramadan guide your prayers and reflections while we look forward with profound hope and optimism to an inclusive and dignified future for every Filipino. Ayan po si Sara Duterte. At baliktad yung sinasabi. Baliktad sa kanyang ginagawa. Yung sinasabi niya, hindi man niya kayang gawin. In-urge niya yung mga Muslim na maging obedient, mag-forgive. Pero siya hindi marunong mag-forgive. Gusto niyang magkaroon ng peace. Pero yung kanyang isipan, ang gulo-gulo. Na nagmanifest mga kababayan sa kanyang mga aksyon at pananalita. She lacks moral ascendancy and credibility, so to speak. Di ba? Unahin mo muna, Sara Duterte, ang sarili mo. Ayusin mo muna yung sarili mo before na i-urge mo yung iba, nawagan ka sa iba ng katahimikan at pagpapatawad. Gawin mo muna yon sa sarili mo. Baka maniwala pa kami. Pero anya, Mr. Maravillas, bakit ganito ang mga ginagawa ni Sara? Ako, ang analysis ko po, ginagawa niya ito for damage control para pagtakpan mga kababayan yung mga past actions niya na napakasama. Presko pa sa isipan mga kababayan yung kanyang pagwawala. Hindi ba? Yung kanyang pagmumura, pagbabanta, pagwawala. Presko pa. Gusto niyang pagtakpan at makalimutan sa pamamagitan ng mga mensahe at pangiti-ngiti habang binabasa niya yung mga mensaheng gawa ng kanyang mga staff. Ayan. Huwag kami, Sara Duterte. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink.
Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.